Yun, welcome back sa another episode ng Weekend Charting. Yan. So, nag-poll tayo sa Facebook at ito yung ating poll. Yan, nandiyan yan sa may ilalim dyan. Natabunan na. Anyway, yun. At pinili natin yung mga matataas yung vote, no? So, yan, simulan natin tingnan natin lahat na unahin natin si Plus. Okay, so first stock is Plus. I think dating lose to si Plus. Pwede dito. Yun. Then chart natin Plus. Okay. So, maganda yung rally niya dito. Yan. Kaso maagang natapos. Kasi, siyempre, sumabay sa movement ng index. At ngayon is parang gusto niya uling umakyat, no? Okay, ang tanong is sapat ba yung reason para umakyat? May dividend siya na 4% at green siya nung araw na yun. Kaya lang nagrally na kasi before no pag-release ng dividends. Okay. Kaya pula na. So net income niya is 12 billion. Negative yun. PE niya is 5 times. So cheap na pala to at this level na. Okay. 5 times PE na lang. Check natin na. Plus. Okay. Ang earnings ni Plus this year, ang estimated is 16%. Okay, 16%. Wala pa namang Q1 pero sa galaw ng paligid ng ekonomiya, syempre ang naglalaro dito is yung mga middle class to lower class ang madalas. Okay. Syempre kung malang gastusin, magtitipid yung mga yun, baka hindi mo na masyadong maglaro yun dito. Okay. Mayroon namang dalawang buy, isang strong buy, 5% yield. Sa target price, pwede natin gamitin yung pinakamababa, which is 27. Tama pa rin, no? Cheap pa rin talaga siya kasi ang PE niya ngayon is 5 lang. 5 times. Ang forward niya is 4.9. So, 20 times ang kanyang historical. So, may potential talagang umakyat dito si Plus. Pero yun nga, dahil sa sitwasyon ngayon, so chart na lang muna, no? Tingin ko yan, dyan yan, ang resistance yan hanggang dyan. Pero nakakatakot pa rin bumili kasi nga, bakit naman ipa-priority mo? Kung ikaw yung consumer, ba't mo naman ipa-priority ang gaming kaysa sa necessity? Kaysa sa necessity. Yun lang naman yung natin dito, concern natin dito. Okay? So, pwedeng i-trade pero for personal trade ako, hindi priority. Okay? Pero maganda yung kanyang MACD. Ayan, no? Parang sign na ng recovery from downtrend. Ngayon, mag-perform na siya ng sideways dito. So, pwede nating sabihin na ayan. Pwedeng ganyan. Okay? So, ang buy as low as yung trend line na yan. Basta malapit dyan, pwede kang bumili ng Plus. Okay? So, yun lang muna for Plus. Okay naman ang FA niya. Yun nga lang yung risk ng economic impact sa kanya. No? So, that's for Plus. SPNEC number 2. Yun. Breakout na si SPNEC. Ito yung kanya breakout point, no? So, kung ito naman ay hindi mo alaga talaga itong stock na to at ngayon mo lang nakitang nag-breakout, pwede siguro kung abangan mo dito sa breakout point yan, 139. Pag nag-hold yan, then tsaka mo pwede bilhin. Okay? Next target for SPNEC is dun sa 163. Okay? Thematic play naman to kasi nga, di ba? Renewable energy ang most likely magandang play ngayon. Nga lang, mag-ingat lang kayo kasi medyo
medyo ano 'to, hindi gano'n ka liquid. Okay naman kung liquidity lang at hindi naman kalakihan ang ilalagay niyo. Tsaka may nagja-jockey naman dito, okey? Yun nga lang hindi pa siya kumikita ng maayos. Ayun, oh, wala pang nag-aaral. Ayun, negative pa ang earnings, 'di ba? So, speculative yung play na 'to. Ano lang 'to, kung mag-IPO si MGen, ayan, isa sa mga reason 'yan. Saka kung maging online na yung kanyang mga ongoing projects, okay? Pero literally is wala. Negative pa ang income niya. Okay? So, speculative SPNEG. Next is Alter. Alter, another RE play. No? Ayan. May mahabang guhit doon. Okay. At pwede rin nating lagyan doon. So, mukha siyang breakout, di ba? Breakout dun sa horizon. Yan, yung horizontal or ano ba tawag dyan? Decline na linya. Trend line. Yan. Nabasag. Pero bumabalik lang siya dun sa dati niyang range. Ito yung dating range niya. Yan. Yun yung binasag na range. Tapos ngayon bumalik. So, ang good news dyan, pwede siyang mag-range ulit dyan. 88. Yan. Pag nag-hold yung range na yan, good yan. Tapos ang next move niya is ayan. Yeah. Ang next move is pwede niya i-breakout ito. Okay, pero saka pa yun. Dito muna. At ma-hold muna itong 0.79. Okay, dati hindi na siya mag-below 0.79. Tapos magtuloy-tuloy na. Okay naman to. Negative siya pero 62 million, no? Ito is 21 million lang. Positive pero 21M lang. Pero ito, negative pero 62M. So, most likely, low base. Okay? Annual niya is 165. 20. 71. Yun. Malakas talaga pagka second quarter kasi ano, malakas ang power generation kasi summer. Okay? Humihina ng third quarter. So, yun lang. For Alter, syempre wala namang masyadong nag-study dito. Diba? Pero, ganoon din. Hindi, at least to, hindi to yung katulad ng SPNEG na puro negative. Nga lang may hype kasi yun eh. Ito walang narrative kundi good earnings lang. Plus yung RE. Yeah. Pero okay ang earnings ito. Yun po. Nagpa-positive siya. At saka may laman talaga. Kumikita in short. Okay. So that's Alter. Next stock request is ASEN. Wow, okay, puro RE tayo. ASEN. Yan. ASEN, alam naman natin na hindi lang to for Philippines, no? Ang kanyang operation is most likely or majority halo, no? May local, may foreign. Hindi lang maganda yung performance ni ASEN ngayon dahil dun sa fundraising nila na sinabi na second quarter. Pero sa galaw ng paligid, walang maglalakas loob na mag-fundraising. Kahit nga IPO umaatras, di ba? So baka walang takers, no? Walang buyer ng i-offer nila. So that's why we think yun ang pinaprice ng market, no? Na wala mo ng fundraising to. Plus, yun nga dahil sa RE, at hindi lang sa Philippines, no? Other countries is nangangailangan din ng energy. So, yun. Makikinabang siya sa nangyayari ngayon. Nag-long weekend lang, kaya nagkaroon ng correction. Pero, let's see. Baka gusto natin makita parang ganito. Yan. May rally, tas may konting pahinga. Then, cons on high. Ito kasi kaya bumagsak, biglang in-interview, no? Yung isa sa officials at sinabi na baka pag-usapan nila ulit ngayong second half yung fundraising. Pero yun, ngayon nalimutan na ulit.
Okay. Currently is approaching resistance, so medyo kung nakabili ka sa ilalim, take some profit. And tingnan natin kung saan ito magpapahinga, no? Kung same trend lang, o tingnan natin kung saan naapak dyan. Pero yung MAs niya is aligning na. Tama na yung alignment. RSI medyo extended. MACD ganun din. Pero let's see, no? Let's see kung hanggang saan ang kaya. Kung mas maganda kung conso dito, then breakout. Okay? Pero syempre initial TP ka dito around 310. Nag 305 na nga eh. Yun. ASEN, tingnan natin ang earnings niya. Negative, puro negative yan. Pero may laman, no? Net nga lang, percentage niya is positive, negative. Sabihin nag-i-slow down. May dividends. Tagal pa. June. Saka maliit din naman. Maganda yung kanyang target talaga this year. Okay? Turn around talaga yung kanyang kumaga recovery play. Kaya all buy, may buy on weakness. Target price niya is 3 pesos na. So that's ASEN. So fundamentally good. Yung sentiment lang yung bad dun sa overhang. Pero yun nga, baka hindi mag-fundraising sila kasi nga pangit ang sentiment. Okay, so that's ASEN. So pang 5. Okay, so number 5, LTG. LTG nga ba? Yun, LTG. Ang tagal na natin hindi nakahawakan si LTG, no? Ako personally matagal na. Masyado na kasing malakas. Kaya parang hindi na siya bagay sa mundo ng mga tao. Kaya medyo parang late. Parang ganun ang datingan eh. Pag pumasok ka ngayon, parang late ka na kasi nga masyado na tong malayo ang nilipad yun. Nag-ano na siya, sa MA 200 siya nagbabounce. So kung gusto niyo bumili ng LTG, pwede niyo namang bilhin sa may mga 200 yan. MA 200. At currently nandun siya. Ang problema pag binasag si MA 200. Parang reversal. Parang trend reversal. Yun, no? Uptrend na matagal, tapos nag-breakdown. Ngayon, tinetest niya yung resistance na yun. Okay? Medyo hindi lang maganda yung ganyang formation. Ayan. Kapag ito nag-resist, itong level na to, yung MA50 na yan, dito mag-range muna yan. So, kung gusto nyo ito, si LTG, I suggest abangan nyo dito sa 14 pesos yan. Doon ang, I think, proper entry nito. Kung dividend naman, okay pa naman sa dividend to, no? Ayan, kung dividend play, 9, so mga 2%, 2, 4, 6, 8, so mga 9% pa pala ang yield dito. Okay pa rin, no? Okay pa rin. Basta buy on weakness. Hindi naman nagmahal yata ang presyo ng alak eh. Pero konti, tataas yan. No? Saka sigarilyo, tataas yan. Yan, so that's LTG. So, abang na lang sa dip. Okay. Target, tingnan nga natin. Wala talaga eh. Wala nang nag-aaral kay LTG. Yon, pang 6. SM. Weak. 5% rally. Normally kasi si SM siya yung tatamaan ng inflation. Don't forget na kita nyo, di ba? Binuksan na yung Strait of Hormuz pero hindi bumaba ang oil sa sobrang baba. No? Nag-below 100 lang. Yung tinatawag natin new normal price. Okay? Sa dami nung pinasabog ng mga depot, mga facilities about oil, bago ma-rebuild yun, it will take time. So that's why
Yung sinasabi ko sa inyo, yung impact ng war, medyo matagal. Okay? At sa Philippines, mararamdaman natin yun, yung inflation, ng medyo matagal. SM, halo-halo eh. May properties, may retail, may banking, di ba? So, kumbaga, in general, pag nasaktan ng economy ng Philippines, masasaktan ang earnings ni SM. Kaya medyo weak yung galawan ni SM, no? If you believe na magre-recover ang Philippines, you can buy SM. Pero again, it will take time. So, long term ka pag bumili ka ng SM ngayon. And one more thing, ang baba naman ng dividends nito. Okay, ang dividends lang ni SM. Ngayon, 2%. Tingnan natin. 2% lang per year. 126. Wala pa nga eh. 126, edi 1.4 lang. Siguro at this level, oo. 11 pesos plus 2, so 13. Oh, tama. Mga 2%, 13. O yan, 2.6. O edi, mag-grits ka na lang kung yun lang din, no? Nga lang, kung talagang malaki yung pera mo at long term ka at hindi mo naman kailangan yun, then you can go for SM. Nga lang, matagal. Okay? Matagal yan bago umakyat. Kasi mararamdaman niya yun. Yung damage sa economy. Pero still, no, if you want to range trade SM, yan, abangan nyo dito sa below 600. Dun bentahan. Not bad na rin, 12%. Okay? So, that's SM. Ito medyo bababa ito. Yung target sa fair value or sa EPS growth for the year, baba yan. This year, ang baba na nga niya eh. Lalo pang bababa. Okay, all buys naman. Strong pa rin naman yan. Alang, pahabaan ng pasensya. Okay, so that's SM. And last URC. Okay, inuntian lang natin ngayon dahil first time ulit in a long time na nag-charting tayo. Baka manibago. Ang tagal na akong di nag-chart kasi. URC. Anyway, bago natin tapusin, no, ini-invite ko kayo lahat na pumasok sa ating or sumali sa ating investment course. Yan, trading course. Anong difference? So, anong difference? Siyempre, kapag kasali ka sa course, kasali ka rin sa group na premium group, no? At maaga tayong nagbibigay ng mga outlook natin doon at strategy gaya nun. March 24, una lang tayong nag-announce na pwedeng may relief rally at mamili na uli, no? Yan, pwede nang mamili. So that's April 24. And then nag-announce ulit tayo na yung binili is i-hold at dagdagan pa nung April 1. Actually, March 24 pala yun. April 1. Okay? So, kung PSE ang tinitrade mo, malamang nakabili ka. Okay? Kung kasama ka sa PTS or kung estudyante ka namin, malamang nakabili ka dun. Ayun, ito yung March 4. Okay? Ito naman yung April 1. Yun. Yung malaking candle na yan. So, medyo nasa taas yan kung iisipin mo nasa taas yan, no? Pero syempre dahil may announcement na pwede nang mag-accumulate, aabangan mo na dito sa mga ilalim na ganito. Okay, hindi naman isang tranche lang ang bili. Ito pa, makakabili ka pa rin to. Okay, so sa individual yan, no? or sa index yan, pero kung individual stock ang nakuha mo, malaki-laki, di ba? Malaki-laki yung rally niyan. Okay? Yan pa. Di ba? So, yun ang advantage kapag nasa PTS kayo or member or student, no? So, may mga ganong pagkakataon. So, again, ini-invite namin kayo na mag-join, no? Sa mga hindi pa nagiging estudyante dyan. Actually, yun ay previous lang yun, yung pinakita ko na mga guides and updates, previous lang yun. Ang talagang benefits nyo dito is matututo kayo. In the end, hindi nyo kailangan ng mga ganong guide. Okay? In the end is matututo kayo at kaya nyo nang mag-trade ng sarili nyo pagkatapos nun. Okay?
At again, lifetime to, no? Lifetime. Kung if you think na titigil ka nito at the age of 60, kunyari mga 40 ka or 50 years old ngayon, you still have 10 years, okay, of trading career or 20 years ng trading career. Once na matutunan mo to, di mo na to titigilan. Kasi alam mong may potential, di ba? Dito ka pwedeng mag-accumulate ng wealth. Kasi eto na yun. Okay, so if you want to join us, click nyo lang tong link na to. Yan, para maka-join kayo sa ating mentoring program. Ilalagay ko rin tong link ng Facebook natin doon sa description sa YouTube para pag gusto nyo mag-enroll, sundan nyo lang and then, yan, click nyo tong link, makaka-join na kayo or makakapag-enroll na kayo. Okay, May 16 tayo mag-i-start. Pero early bird, mas maganda syempre para maka-join agad kayo, no? Pag early bird is makakapasok ka kaagad dun sa PTS, dun sa group. So, halimbawa, April 12 ngayon, no? Mula ngayon, makakapasok ka na. Hindi pa nag-i-start yung course, nakapasok ka na. So, may 1 month kang libreng access sa PTS at saka sa mga trading guide natin. Hindi pa nag-aaral. So, pwedeng kumita ka bago pa mag-start. Okay? So, yun ang benefits nun. Or nakapag-warm up na, no? Yung nakita mo na yung sistema, pwedeng sumbay pa konti-konti. Yun, para pag nag-aaral, di mabilis na. Okay? So, yun lang. And tapusin na natin ang ating sino-chart na si URC. Yan. Nung live charting, kung nandun kayo, napag-usapan natin to, ano. At binigay ko rin yung aking outlook dun sa consumer sector. Yun nga. Same lang din ang ating chart ngayon. Hindi naman nagbago ang fundamentals agad. So downtrend pa rin to pero nasa support. Okay? Ayan. At kung magra-rally yan, may chance kang range hanggang dun, no? Kung magre-range. Okay? Initial target, dahil binilim sa pinakailalim, mga 61, 62 mo nabili. Initial target is 66. Pag nag-breakout sa 66, saka mo lang titingnan yung 70. Okay? 13%, minimum 5%. Okay? Anong risk sa URC? Well, hindi na nga babalik sa dating presyo yung mga commodities, no? Medyo matagal. So, mararamdaman yan sa earnings ni URC. So, yun. Kasi consumer kasi siya. Though, yun namang ibang paninda nito or product is non-discretionary. Pero marami sa product din niya yung mga discretionary like mga junk foods, no, mga soft drinks, and kung ano-ano pa. Okay. So, tingnan natin sa fundamentals ni URC. May tatlong buy. Target price is 90. Ang projection niya this year is 4% lang ang income. So, flattish, no? Or mababa pa ng konti. Pero baka mas bumaba pa. Kasi nga sa impact ng war. 28 pesos target price. Ay, hindi. 28 pesos or 28 ang kanyang forward ang PE, no? Historical PE. Current is 10. So, undervalued, no? Nga lang, ayan, huwag kalimutan yung impact ng inflation. So, short term play lang, no? Range lang. Yun ang mga sinukat natin kanina. Kung gusto nyo laruin or pumili, yan. 66 target hanggang 70. Maganda rin yan kasi mabilis kang magkakat dyan. Dahil nakaumang na or dikit na. Ayan, no? Pag bili mo dito, ayun na agad. Ang cut loss mo, pag binasag yan, i-cut mo na agad. Ayun. 2% loss para sa 7% gain. Pwede na, di ba? Yun lang. May risk pa din. Lahat naman may risk. Okay, so that's all for today. So, napili na natin yung matataas na binoto nyo. So, next week ulit, pag may pagkakataon, gawin ulit natin to. Ayan, i-join lang kayo sa mga poll natin para makaboto kayo ng maganda-ganda. No? Mas marami. Yan. So, thanks for watching at Wednesday live charting tayo.